Bumagsak ang ulan ng gabing iyon. Sa bawat patak ng tubig sa bintana, parang sinasalamin nito ang kaguluhan sa puso ko. Nakatayo ako sa harap ng salamin, suot ang puting damit na tila pumipigil sa akin huminga. Ang bawat tahi nito ay paalala ng desisyong ginawa ko. Isang desisyong nagbago sa takbo ng buhay ko. Sa araw na ito, ikakasal ako. Hindi sa lalaking mahal ko, kundi sa lalaking magliligtas sa pamilya namin mula sa tuluyang pagkawasak. Huwag kang mag-alala, Mia, wika ni Mama habang inaayos ang belo ko. Ito ang tamang gawin para sa atin ito. Bawat salitang binibitawan niya ay tila kutsilyong tumatarak sa puso ko. Alam kong tama siya. Ang negosyo ng pamilya namin ay nasa bingit ng pagkakautang at ang kasal na ito ang nag-iisang paraan para hindi kami tuluyang malubog. Pero bakit pakiramdam ko parang ibinebenta ko ang kaluluwa ko? Si Gabriel, ang lalaking pakakasalan ko, ay anak ng isa sa pinakamayamang pamilya sa lungsod. Matikas, mayaman, perpektong huwaran ng isang lalaking hinahangaan ng lahat. Pero sa likod ng kanyang magarang na ngiti, may malamig na katahimikang tila nagpapanginig sa akin tuwing magkasama kami. Hindi ko siya kilala. Ang lahat ng ito ay isang kasunduan, isang transaksyong binuo ng mga magulang namin. Ang puso ko, hindi bahagi ng usapan. Habang nilalakad ko ang aisle, lahat ng mata ay nakatuon sa akin. Parang pelikula ang eksena, ang mga bulaklak, ang musika, ang mga ngiti ng mga bisita. Pero sa kabila ng lahat ng kagandahan, pakiramdam ko ay parang nilulunod ako ng bigat ng bawat hakbang. Nakatingin si Gabriel sa akin, ang kanyang mga mata malamig at walang emosyon. Sa sandaling iyon, naisip ko kung gaano kalayo ang mundo namin sa isa't isa. Mia, tinatanggap mo ba si Gabriel bilang iyong asawa sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan hanggang sa huli? Tanong ng pari, ang boses niya malalim at seryoso. Pumikit ako ng saglit, pilit na sinusupil ang luha. Ang sagot ko ay naglagay ng punto sa lahat ng ito. Oo, sagot ko. Ang tinig ko bahagyang nanginginig. Nang matapos ang seremonya, dumiretso kami sa reception. Ang buong lugar ay puno ng mga magagarang dekorasyon, mga bisitang nakangiti at musika na tila nagpapanggap na masaya ang lahat. Pero sa loob ko, parang may guho. Hindi nagtagal, lumapit si Gabriel sa akin. Mia, Aniya, ang tinig niya malamig gaya ng dati. Handa ka na bang umalis? Hindi ko alam kung bakit, pero sa tanong niyang iyon, parang may kakaibang bigat. Tumango lang ako at sinundan siya palabas ng reception. Sumakay kami sa kotse niya, tahimik at walang imik habang tinatahak ang madilim na kalsada. Alam mo, hindi ko rin ginusto ang lahat ng ito, bigla niyang sinabi, ang tingin niya nakatuon sa kalsada. Ang boses niya, bagamat malamig, ay may bahid ng lungkot. Pero kailangan. Hindi ko alam kung anong sagot ang dapat kong ibigay. Pareho kaming biktima ng mga pangyayari, ng kasunduang nilikha ng mga magulang namin. Pero hindi ko rin maitatanggi na may bahagi sa akin na nagtatanong, ano ang dahilan ni Gabriel? Ano ang nasa likod ng kanyang malamig na tingin? Pagdating namin sa bahay niya o sa mansyon, mas tamang tawagin. Malaki ito, magara, pero malamig. Parang hindi ito tahanan. Pumasok kami sa loob at sinabi niyang magpahinga na ako sa kwarto. Tahimik akong sumunod, ang isip ko puno ng tanong. Pagpasok ko sa kwarto, napansin ko ang isang kahon sa ibabaw ng kama. Binuksan ko ito at tumambad sa akin ang isang pulang envelope. Sa loob nito may sulat, Mia, alam kong hindi mo ako mahal, pero may mga bagay na kailangan mong malaman. Ang kasal na ito ay hindi lang para sa pamilya mo. May mas malalim na dahilan kung bakit nangyari ito. Mag-ingat ka. Halos mahulog ang envelope sa kamay ko. Sino ang nagsulat nito? Si Gabriel? Kung siya, bakit niya sinabi ito? At ano ang ibig niyang sabihin na mag-ingat ka? Parang mas lumalim ang misteryo sa pagitan namin.
Pero isang bagay ang sigurado, may hindi sinasabi si Gabriel. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Ang bawat tunog sa mansyon ay tila banta, ang bawat anino ay tila may lihim. Alam kong may nangyayari sa likod ng kasal na ito at kailangan kong malaman kung ano iyon. Pero sa bawat hakbang na gagawin ko, alam kong may panganib. Pagkatapos ng kasal, naramdaman kong parang may mabigat na bakal na nakapatong sa dibdib ko. Ang bawat hakbang ko papalayo sa simbahan ay parang bitbit ko ang buong mundo. Sabi nila, ang kasal ay araw ng pinakamasaya sa buhay ng isang babae. Pero para sa akin, ito ang araw na nagbukas ng pinto sa isang bangungot na hindi ko alam kung kailan magwawakas. Sa kotse pauwi, tahimik kaming dalawa. Si Adrian, ang lalaking pinakasalan ko, ay nakatingin sa labas ng bintana. Walang ekspresyon sa muka. Hindi ko mabasa kung galit ba siya, malungkot, o simpleng walang pakialam. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung ano ang nararamdaman ko. Ang tanging naiisip ko ay ang mga mata ni Papa na puno ng pasasalamat bago kami maglakad sa altar. May bigat sa puso ko dahil alam kong ginawa ko ito para sa kanila, pero sa isang bahagi ng isip ko, nagtatanong ako, kailan ko naman ililigtas ang sarili ko? Pagdating namin sa bahay ni Adrian, mas malaki ito kaysa sa inaasahan ko. Ang marmol na sahig ay parang salamin, ang mga chandelier ay kumikinang na parang mga bituin. Ngunit sa kabila ng karangyaan, malamig ang lugar. Walang init, walang buhay. Ito ang magiging bahay mo mula ngayon. Sabi niya ng walang emosyon na parang binabasa lang ang linya sa isang script. Salamat, sagot ko ng mahina. Pilit na tinatago ang panginginig ng boses ko. Pinilit kong mangumiti pero alam kong bakas sa mga mata ko ang takot at pagkalito. Hinatid niya ako sa kwarto, isang silid na parang kinuha mula sa isang mamahaling magasin. Ngunit kahit gaano kaganda ang paligid, wala akong maramdaman, kundi ang kawalan. Nang magsara ang pinto, doon ko lang naramdaman ang bigat ng lahat. Nag-iisa na naman ako sa isang bahay na hindi akin, kasama ang isang lalaking hindi ko kilala. Kinabukasan bumaba ako para makausap si Adrian. Gusto kong malaman kung ano ang plano niya, kung paano ang magiging buhay namin sa ilalim ng iisang bubong. Nakaupo siya sa malaking dining table, nagbabasa ng dyaryo. Good morning, batik ko, pilit na ginagawang normal ang sitwasyon. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya malamig na parang yelo. Good morning, sagot niya pero walang init sa tono. Inilapag niya ang dyaryo at tumayo. Ayokong magpanggap na masaya tayo. Alam nating pareho kung bakit nangyari ito. Hindi kita mahal at alam kong hindi mo rin ako mahal. Kaya't huwag kang umasa na magiging mag-asawa tayo sa tunay na kahulugan ng salita. Parang sinampal ako ng mga salita niya. Alam ko naman iyon, pero iba ang sakit kapag narinig mo ng diretso. Hindi ko rin naman inaasahan iyon, sagot ko, pilit na pinatatag ang sarili ko. Lumipas ang mga araw na parang robot kaming dalawa. Wala kaming usapan, maliban sa mga bagay na kailangang pag-usapan. Magkatabi kami sa hapunan, pero hindi nagkakausap. Magkasama kami sa iisang bahay, pero parang magkaibang mundo ang ginagalawan namin. Wala akong magawa kundi magtiis. Isang gabi, habang nakahiga ako sa kama, narinig ko ang mahinang tunog ng piano. Bumaba ako para tingnan kung sino ang tumutugtog. Si Adrian. Nakaupo siya sa harap ng piano. Ang mga daliri niya maingat na gumagalaw sa mga tekla, bumubuo ng musika na puno ng lungkot at sakit. Sa unang pagkakataon, nakita ko siya bilang tao, hindi bilang lalaking pinilit kong pakasalan, hindi bilang malamig na estranghero. May bigat sa bawat nota na tumugtog, na parang sinasabi niyang may sakit din siyang nararamdaman. Pero bago pa ako makalapit, tumigil siya at tumingin sa akin. Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Ang tono niya hindi galit, pero may bahid ng pagtataka. Pasensya na, narinig ko lang.
Sagot ko, hindi alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman ko. Hindi mo kailangang magpaliwanag, sabi niya, at tumayo. Lumapit siya sa akin, mas malapit kaysa dati. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang bakas ng pagod sa mukha niya, ang lungkot sa mga mata niya. Bakit mo ginawa ito? Tanong niya, ang boses niya mababa, puno ng tensyon. Para sa pamilya ko, sagot ko, halos pabulong, para mailigtas sila. Tumango siya, parang may naintindihan siya na hindi ko sinabi. Pareho tayo, sabi niya, at tumalikod. Bago siya lumayo, may mga salitang binitiwan siyang nagpaiikot sa mundo ko. Ginawa ko rin ito para sa pamilya ko, pero kung alam mo lang ang totoo, baka hindi mo ako pinakasalan. Napako ako sa kinatatayuan ko. Ano ang ibig sabihin niya? Anong totoo ang tinutukoy niya? Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang takot na hindi lang para sa sarili ko, kundi para sa pamilya ko. Parang may nakapiring sa mga mata ko at ang bawat hakbang ko papunta sa kasal ay nagdala sa akin sa isang lugar na hindi ko na makontrol. Sinubukan kong umalis pero bago pa ako makabalik sa kwarto, narinig ko ang tunog ng telepono mula sa kabilang silid. Hindi ko alam kung bakit pero parang may nagtulak sa akin para sundan iyon. Napaawang ang pinto at narinig ko ang boses ni Adrian. Oo, tapos na. Pero hindi ito madali. Siguraduhin mong walang makakaalam. Ayokong masira ang plano. Napaatras ako, ang puso ko bumibilis. Ano ang plano? Sino ang kausap niya? At bakit parang may itinatago siya sa akin? Ang sagot sa mga tanong ko ay parang napakalapit pero hindi ko maabot. Nang sumapit ang unang gabi ng aming kasal, magkahalong emosyon ang bumalot sa akin. Takot, galit, at isang uri ng kawalang katiyakan na tila bumubulong sa likod ng aking isipan. Nakaupo ako sa gilid ng kama, nakasuot pa rin ng puting bestidang pangkasal na halos hindi ko maramdaman. Parang alikabok lang ito sa aking balat, wala itong halaga, gaya ng araw na ito sa akin. Sa kabila ng lahat, narito ako sa kwartong ito kasama si Marco, ang lalaking pinilit kong pakasalan. Hindi ko siya tiningnan ng direkta. Naririnig ko ang mahihinang tunog ng kanyang paglalakad sa kahoy na sahig. May kakaibang lamig na dumapo sa aking batok sa tuwing nararamdaman ko ang presensya niya. Hindi ko maintindihan kung bakit ganoon ang epekto niya sa akin. Hindi takot sa pisikal na pananakit, kundi takot sa hindi ko maipaliwanag. Parang may nakatago sa likod ng kanyang malamig na titig, isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Alam kong hindi mo ginusto ito. Bigla niyang sinabi habang nakatayo sa harap ng bintana. Nakatingin sa labas. Ang boses niya ay kalmado, pero may bahid ng tigas. Hindi rin naman ako masaya rito, Mia. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Totoo naman ang sinabi niya, ngunit hindi iyon sapat para maibsan ang bigat sa dibdib ko. Naisip ko ang aking pamilya, ang dahilan kung bakit ako narito. Ang pagkakautang ng aking ama, ang banta ng pagkakawasak ng aming tahanan, ang desperasyon ng aking ina na humingi ng tulong kay Marco na nag-aalok ng kapalit na masakit tanggapin. Tutulungan ko ang pamilya mo tulad ng napag-usapan natin. Dagdag niya, pero hindi niya ako nilingon. Pero sana, huwag mong gawing patibong ang kasal na ito. Dalawa tayong nakulong sa sitwasyong ito, Mia, hindi mo ako kaaway. Kaaway, ang salitang iyon ay tumusok sa akin. Hindi ko siya kaaway, ngunit hindi ko rin siya maituturing nakakampi. Siya ang lalaki na may kapangyarihang magbayad ng utang ng aking ama, ngunit siya rin ang lalaking tila walang puso para igiit ang kasunduang ito. Pakiramdam ko, isa lang akong kasangkapan sa kanyang plano. Tumayo ako mula sa kama, naglakad papunta sa kabilang direksyon para hindi kami magkalapit. Ayokong maramdaman ang init ng kanyang presensya. Sa bawat hakbang ko, naririnig ko ang tunog ng aking sapatos na parang sumisigaw ng lahat ng bigat na dinadala ko.
Nang makarating ako sa pinto, saglit akong huminto para mag-isip kung lalabas ba ako o hindi. Gusto kong tumakas. Gusto kong maglaho mula sa kwartong iyon. Mia, tawag niya. Hindi niya ako nilapitan, pero ang boses niya ay sapat para patigilin ako. Hindi ko siya nilingon. Sa halip, mahina akong tinanong, bakit mo ginawa ito? Bakit mo ako pinili? Narinig ko ang kanyang pagbuntong hininga. Parang saglit siyang nag-isip bago sumagot. Dahil alam kong gagawin mo ang lahat para sa pamilya mo. Ang sagot niyang iyon ang tila nagpako sa aking mga paa. Hindi ko alam kung insulto ba iyon o puri, pero alam kong totoo ang sinabi niya. Ang pamilya ko ang kahinaan ko, ang bagay na kayang sirain ang lahat ng prinsipyo ko. Alam niyang hindi ko tatanggihan ang alok niya kahit pa masakit, kahit palabag sa loob ko. Mia, muling tawag ni Marco, ngunit mas malumanay na. May mga bagay na hindi ko maipaliwanag ngayon pero sana malaman mo. Hindi ko ginusto ang ganitong sitwasyon. Hindi ako masaya sa paraan ng pagkakakilala natin, pero hindi rin ito ang dulo ng lahat. Sa wakas nilingon ko siya. Nakatingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng misteryo. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero may kakaibang panginginig sa aking dibdib. Parang may bahagi ng kanyang mga salita na nagbabadya ng isang bagay na mas malalim. Bakit mo sinasabi ito? Tanong ko, ang boses ko ay bahagyang nanginginig. Ano ba talaga ang gusto mo? Lumapit siya sa akin. Ang kanyang bawat hakbang ay mabagal, pero sigurado. Nang makalapit siya, tumigil siya sa harapan ko. Hindi ko maiwasang mapansin ang paraan ng kanyang pagtitig, malamig pero may bahid ng kung ano. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang mukha, sapat lang para marinig ko ang bawat salitang binitiwan niya. May dahilan kung bakit ikaw ang pinili ko, Mia, at hindi lang dahil sa pamilya mo. Tumindig ang balahibo ko. Ang init ng kanyang hininga ay parang nagbabadya ng isang bagay na hindi ko pa maintindihan. Ang mga mata niya, bagamat malalim ang titig, ay may kung anong itinatago. Bakit? Tanong ko ulit, halos pabulong. Ngumiti siya, isang uri ng nangiti na hindi ko mawari kung tunay o peke. Dahil may kailangan akong malaman tungkol sa iyo. Bago ko pa siya matanong, biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Isang matandang babae ang pumasok. Ang kanyang mukha ay puno ng seryosong ekspresyon. Kilala ko siya. Siya si Aling Rosa, ang tagapamahala ng bahay ni Marco. Marco, sabi niya, ang boses niya ay puno ng urgency. May dumating na sulat, mukhang hindi ito maganda. Tumalikod si Marco at agad na kinuha ang sobre mula kay Aling Rosa. Binuksan niya ito sa harapan namin at ang pagbabago sa ekspresyon ng kanyang mukha ay sapat para magdulot ng kaba sa dibdib ko. Ang bawat guhit ng kanyang mukha ay nagbabadya ng isang bagay na ikinagulat niya. Tumingin siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng tensyon. Mia, sabi niya, mukhang hindi lang tayo ang may problema. Natahimik ako. Ano ang ibig niyang sabihin? Ano ang laman ng sulat na iyon? Sa sandaling iyon, naramdaman kong ang buhay ko ay tila nasa bingit ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kasal na ito. Pagkatapos ng kasal, sinimulan kong tanggapin ang bagong buhay na pinilit sa akin. Ang mga bulaklak sa aming sala, ang mga bagong kasangkapang pilit na pinili ni Marco at ang malamig na hangin sa kwarto namin. Lahat ng ito ay pawang mga bagay na hindi ko kailanman inakala na magiging bahagi ng araw-araw kong buhay. Ngunit sa kabila ng lahat ng kaginhawaan, may kirot na hindi maalis sa aking dibdib. Ang bawat hakbang ko sa bahay na ito ay mistulang paalala ng sakripisyong ginawa ko para sa pamilya ko. Si Marco, ang lalaking pinakasalan ko, ay tila isang estranghero pa rin sa akin. Oo, magalang siya. Hindi siya kailanman naging magaspang. Ngunit ang bawat galaw niya, ang bawat tingin ay puno ng pagkalkula.
parang may laging binabantayan. Sa tuwing mag-uusap kami, nararamdaman ko ang distansiya. Para bang pareho kaming nakikipaglaro ng isang laro na hindi namin lubos na naiintindihan. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mesa para sa hapunan, bigla siyang nagsalita. "Gusto mo bang maglakbay?" Tanong niya, kaswal ngunit may kakaibang tono sa boses. Tumingin ako sa kanya, nagtataka. Sa tingin ko, kailangan mo ng sariwang hangin. Matagal na rin tayong hindi lumalabas. Ang ideya ng paglalakbay kasama siya ay hindi ko agad matanggap. Ngunit naalala ko ang utos ng ama ko bago kami ikasal. Alagaan mo ang relasyon niyo. Hindi mo alam kung ano ang kaya niyang gawin kung masira iyon. Kaya't pumayag ako. Kinabukasan, nagtungo kami sa isang resort malapit sa dagat. Ang lugar ay napakaganda. Ang bughaw na tubig ay tila kumikislap sa ilalim ng araw at ang malalaking puno ay nagbibigay ng lilim na parang yakap. Ngunit kahit anong ganda ng paligid, hindi ko maiwasang maramdaman ang bigat ng sitwasyon. Hindi ito isang romantikong paglalakbay. Hindi ito tulad ng mga kwento sa libro na binabasa ko noon. Ito ay isang paalala na ang buhay ko ay ngayon nasa mga kamay ng isang taong hindi ko mahal. Habang naglalakad kami sa tabing dagat, nagtanong si Marco, "Masaya ka ba?" Ang tanong niya ay parang espada na tumama sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Ano ba ang masasabi ko? Na ang bawat araw na kasama siya ay parang paghinga sa ilalim ng tubig? Na ang bawat ngiti ko ay pilit? Tumango na lang ako, hindi sigurado kung napansin niya ang sagot kong walang laman. Sa gabing iyon, habang nakaupo kami sa ilalim ng mga bituin, may sinabi si Marco na hindi ko inaasahan. "Alam kong hindi mo ako mahal, Celia." Napako ang tingin ko sa kanya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit sigurado na para bang matagal na niyang pinlano ang sandaling ito. "At alam kong hindi mo ginusto ang kasal na ito. Ngunit kailangan mong malaman na may dahilan kung bakit kita pinakasalan." Ang malamig na hangin mula sa dagat ay tila huminto sa bawat salitang binitiwan niya. "Ano ang ibig mong sabihin?" Tanong ko. Ang boses ko ay nanginginig. Ngunit imbis na sagutin ang tanong ko, tumayo siya at lumayo. "Huwag kang mag-alala," sabi niya, hindi tumitingin sa akin. "Malalaman mo rin." Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng mas malalim na hiwaga sa akin. Anong dahilan ang tinutukoy niya? Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang kakaibang takot. Hindi ko alam kung may dapat ba akong ikabahala o kung simpleng laro lamang ito ng kanyang isip. Pagbalik namin sa bahay, mas naging malamig ang kilos ni Marco. Hindi siya nagtanong, hindi siya nagbigay ng opinyon. Para bang may iniisip siyang malalim na hindi niya maibahagi. Ang distansiya sa pagitan namin ay tila lumalim pa at ang katahimikan sa loob ng bahay ay naging mas mabigat kaysa dati. Hindi ko alam kung paano ko kakayanin ang buhay na ito. Isang gabi, habang naglalakad ako sa hallway patungo sa kusina, napansin ko ang liwanag mula sa opisina ni Marco. Ang pinto ay bahagyang nakabukas. Sa loob, naririnig ko ang boses niya. Mababa, seryoso, tila may kausap sa telepono. Hindi ko balak makinig, ngunit ang mga salitang narinig ko ay nagpatigil sa akin. "Siguraduhin mong walang makakaalam. Hindi dapat malaman ni Celia." Ang puso ko ay bumilis ang pagtibok. Sino ang kausap niya? At ano ang hindi dapat kong malaman? Tumayo ako sa likod ng pinto, hawak-hawak ang hininga ko. Ngunit bago pa ako makagalaw, narinig ko ang tunog ng pagbitaw ng tawag. Bigla niyang isinara ang ilaw at lumabas sa kwarto. Napaatras ako, sinubukang magkunwaring walang narinig. Ngunit sa pagdaan niya sa akin, nakita ko ang ekspresyon sa mukha niya. Hindi siya galit, hindi siya nagulat. Ngunit may isang bagay sa mga mata niya, isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang may alam siya na hindi ko alam. Habang nakatayo ako sa hallway, naramdaman ko ang malamig na pawis sa likod ko. Sa unang pagkakataon, hindi ko lang naramdaman ang bigat ng kasal na ito.
Naramdaman ko ang panganib. Ang araw ng kasal namin ni Adrian ay parang isang pelikula na hindi ko ginusto. Isang trahedyang pinilit kong tanggapin para sa kaligtasan ng pamilya ko. Sa bawat hakbang ko papunta sa altar, ramdam ko ang bigat ng mga mata ng mga bisita. Bawat isa ay nagtataka kung paano ang isang babaeng tulad ko, na puno ng pangarap at pag-asa, ay naging bahagi ng ganitong sitwasyon. Ang puting damit na suot ko, bagamat maganda, ay naging parang tanikala na unti-unting sumakal sa akin. Ang bawat paghinga ay mabigat, ang bawat ngiti ay pilit. Si Adrian, ang lalaking pinakasalan ko, ay may malamig na tingin na tila nagtatago ng mga lihim na hindi ko gustong malaman. Sa tuwing magtatama ang aming mga mata, pakiramdam ko ay binabasa niya ang bawat takot at pagdududa sa puso ko. Hindi ko siya kilala ng lubos. Ang lahat ng ito ay bunga ng kasunduan. Isang kasunduan na ginawa ng mga magulang namin para sa negosyo, pera at kapangyarihan. Ang pamilya ko ay nalulunod sa utang at ang kasal na ito ang naging sagot sa kanilang problema. Ako ang naging bayad, ang sakripisyo. Matapos ang seremonya, dumiretso kami sa engrandeng reception. Ang musika, ang mga palamuting kumikinang, ang mga halakhak ng mga bisita. Lahat ng iyon ay parang isang ilusyon na pilit nilang ipinapakitang masaya kami. Ngunit sa loob ko, isang bagyo ang nagngangalit. Nakaupo ako sa tabi ni Adrian habang binabati kami ng mga tao, at sa bawat congratulations na naririnig ko, tila lalo akong nilalamon ng kawalan. Lahat ng ito ay para sa pamilya mo. Bulong ni Adrian sa akin habang nakatingin siya sa baso ng alak na hawak niya. Malamig ang boses niya, walang emosyon. Tumango na lang ako, ngunit ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Alam kong totoo ang sinabi niya, ngunit hindi iyon nagbigay sa akin ng kahit katiting na ginhawa. Sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, magkasama kami ni Adrian sa isang silid. Ang kwartong iyon ay puno ng karangyaan, mga kurtinang sutla, malalambot na kutson, mga ilaw na tila ginto ang sinag. Ngunit para sa akin, ang kwartong iyon ay parang kulungan. Nakaupo ako sa gilid ng kama, tahimik, habang si Adrian ay nakatayo malapit sa bintana, nakatingin sa labas. Hindi kami nag-usap sa loob ng ilang minuto at ang katahimikan ay halos sumabog sa bigat nito. Hindi mo kailangang magpanggap, Celeste, sabi niya sa wakas gamit ang pangalan ko. Bumaling siya sa akin at sa kanyang mga mata may bahagyang lungkot na hindi ko inaasahan. Alam kong hindi mo ito ginusto. Hindi kita pipilitin na maging masaya sa akin. Nagulat ako sa sinabi niya. Sa kabila ng kanyang malamig na ugali, may bahagi sa kanya na tila may malasakit. Ngunit hindi ko alam kung totoo iyon o isa lamang laro. Tumayo ako at hinarap siya. Hindi ito tungkol sa kasiyahan, Adrian. Hindi ito kailanman tungkol sa akin. Pinakasalan kita dahil kailangan ko, hindi dahil gusto ko. Hindi siya sumagot. Sa halip lumapit siya sa akin, dahan-dahan, hanggang sa halos magkalapit na ang aming mga mukha. Ang puso ko ay bumilis, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa takot at tensyon. Ngunit sa halip na gawin ang inaasahan ko, isang bagay na hindi ko inaasahan ang nangyari. Hinawakan niya ang kamay ko, hindi mahigpit, hindi malamig. Ang pagkakahawak niya ay puno ng pag-iingat na tila sinasabi niyang naiintindihan niya ang sakit na nararamdaman ko. Celeste, bulong niya, may mga bagay kang hindi pa alam. Hindi lang ito tungkol sa negosyo. May dahilan kung bakit pumayag ako sa kasal na ito. Anong dahilan? Tanong ko, ngunit bago siya sumagot, biglang may kumatok sa pinto. Ang tunog ay malakas, halos desperado. Binuksan ni Adrian ang pinto at tumambad ang isang lalaking mukhang balisa. Sir, may problema, sabi ng lalaki. Ang boses niya ay puno ng alarma. May nangyari sa pamilya ni Celeste. Nanlamig ang buong katawan ko sa narinig. Tumayo ako agad,
Ang puso ko ay tumitibok ng mabilis. Anong nangyari? Tanong ko, halos sumigaw. Hindi ko pa alam ang buong detalye, ma'am, sagot ng lalaki. Pero mukhang may sumugod sa bahay ninyo. Ang mga magulang mo, hindi ko na hinintay ang kanyang susunod na sasabihin. Tumakbo ako palabas ng silid kahit na hindi ko alam kung saan pupunta. Si Adrian ay mabilis na sumunod sa akin. Hinawakan ng braso ko upang pigilan ako. Celeste, kalma. Pupunta tayo roon pero kailangan nating mag-ingat. Hindi mo alam kung anong sitwasyon ang dadatnan natin. Binalot ako ng takot at galit. Ang pamilya ko, ang dahilan kung bakit ako nagpakasal ay nasa peligro. Ang mga sakripisyong ginawa ko ay tila walang halaga kung mawawala sila. Adrian, kung may masamang nangyari sa kanila, hindi ko mapapatawad ang sarili ko o ikaw. Ang mga salita ko ay parang palaso, pero hindi siya nagalit. Sa halip, tumingin siya sa akin ng seryoso at sa pagkakataong iyon, may nakita akong kakaibang determinasyon sa kanyang muka. Walang mangyayari sa pamilya mo, Celeste. Ipinapangako ko. Hindi ko alam kung bakit, pero ang mga salitang iyon ay nagbigay sa akin ng kakaunting pag-asa. Ngunit sa likod ng pag-asang iyon, naroon ang tanong. Ano ang totoong dahilan ng kasal na ito? At bakit tila alam ni Adrian ang higit pa kaysa sa akin? Habang papunta kami sa sasakyan, ramdam ko ang kaba sa bawat galaw ko. Ang gabi ay tahimik, ngunit ang katahimikan ay parang babala ng mas malalim na panganib. At sa kabila ng lahat ng ito, hindi ko maiwasang magtanong. Sino talaga si Adrian at ano ang papel niya sa buhay ko? Isang tagapagligtas o isang taong bahagi ng trahedya na ito? Ninakaw ng mga tunog ng kampana ang aking hininga habang nakatayo ako sa harap ng altar. Ang bawat pagkalansing ay tila paalala sa akin na wala na akong kawala. Sa bawat hakbang papalapit sa kanya, nararamdaman ko ang bigat ng mga desisyon na bumalot sa akin. Ang puting damit ko, bagamat maganda, ay parang tanikala. Bawat tahi nito ay tila sumisigaw ng mga kompromiso na kinailangan kong gawin para sa pamilya ko. Si Marco, ang lalaking pinakasalan ko, ay nakatayo sa dulo ng altar, tahimik ngunit matigas ang tindig. Ang kanyang mga mata ay hindi tumitingin sa akin, kundi sa kawalan na para bang wala rin siyang kagustuhan sa mga nangyayari. Hindi ko siya masisisi. Pareho kaming biktima ng sitwasyon, ngunit hindi ko kayang patawarin ang kanyang malamig na presensya. Siya ang dahilan kung bakit narito ako, ang taong pinili ng aking ama upang bayaran ang aming mga utang. Ang kasal na ito ay hindi para sa pag-ibig, kundi para sa kaligtasan. Bago ang seremonya, binili niya ang aming negosyo, ang maliit na restaurant na itinaguyod ng pamilya namin sa loob ng 3 dekada ay nagkabaon-baon sa utang. Sa kabila ng pagsusumikap namin, hindi sapat ang kita upang mabayaran ang mga nagpapautang. Kung hindi dahil kay Marco, malamang ay nawala na sa amin ang lahat. Ngunit ang kapalit ng kanyang tulong ay ang kasal na ito, isang kasunduan na nilagdaan ng aming mga magulang, hindi ng aming mga puso. Nang magsimula ang pari sa pagbigkas ng mga panalangin, naramdaman ko ang pag-init ng aking mga mata. Laban iyon sa kalooban ko. Hindi ako maaaring umiyak. Hindi ko maaaring ipakita ang kahinaan ko sa harap ng lahat ng mga bisita, lalo na kay Marco. Ang bawat naririto ay nakangiti, tila walang alam sa totoong dahilan ng aming pagsasama. Ang kanilang mga congratulatory na bulong ay masakit pakinggan. Hindi nila alam ang sakripisyo sa likod ng bawat bulaklak, ng bawat dekorasyon, ng bawat ngiti. Sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, ikaw ba, Andrea, ay nangangakong magiging tapat kay Marco? Tanong ng pare, parang bumagal ang oras. Ang mga mata ni Marco ay sa wakas tumingin sa akin, ngunit walang emosyon sa kanyang mukha. Nakaramdam ako ng paninikip sa dibdib. Ang mga salitang, oo, nangangako ako, ay tila nakakulong sa lalamunan ko. Ngunit nang makita ko sa gilid ang aking ina,
hawak ang kamay ng aking ama na parehong tila pagod ngunit umaasa na pilitan akong magsalita. O mahina akong sagot, halos hindi marinig. Ngunit sapat na iyon para sa pari na ipagpatuloy ang seremonya. Sapat na iyon para maitulak ang kasal na ito sa direksyon na hindi ko ginusto. Pagkatapos ng seremonya, ang lahat ay nagtipon sa malaking bulwagan para sa salusalo. Maganda ang lugar, marangya, puno ng mga ilaw na kumikislap at may musika na tila nagdiriwang ng isang masayang okasyon. Ngunit para sa akin, bawat tunog ng halakhak ay parang kutsilyo na tumutusok sa puso ko. Hindi ko maramdaman ang ligaya. Hindi ko maramdaman ang Marco na nasa tabi ko. Ang kanyang kamay na nakapatong sa likod ko habang kami bumabati sa mga bisita ay malamig. Parang hindi niya talaga nais na naroon. Habang abala ang lahat sa pagkain at pakikipag-usap, nagpasya akong lumabas. Kailangan ko ng hangin. Kailangan kong makalayo kahit sandali. Sa may hardin sa likod ng bulwagan, napansin ko ang katahimikan, ang kaibahan sa ingay ng loob. Ang mga bulaklak ay maayos na nakatanim, ngunit hindi iyon sapat para kalmahin ang magulong damdamin ko. Nakatitig ako sa buwan, hinahanap ang sagot sa mga tanong na bumabagabag sa akin. Bigla kong naramdaman ang presensya ni Marco sa likod ko. Hindi ko siya nilingon, ngunit alam kong naroon siya. Ang kanyang boses ay dumating sa akin, malamig ngunit may bahid ng tanong. Masaya ka ba? Tanong niya, direkta, walang paligoy-ligoy. Nilingon ko siya at sa unang pagkakataon, nakita ko ang lambot sa kanyang mga mata. Hindi na iyon ang malamig na Marco na nakita ko sa altar. May kung anong hinahanap siya, isang sagot na tila mahalaga sa kanya. Ngunit paano ko sasagutin iyon? Paano ko sasabihin sa kanya na ang kasal na ito ay hindi kailanman tungkol sa saya? Bakit mo pa itinatanong? Sagot ko, pilit na nilalabanan ng panginginig ng boses ko. Hindi ba't pareho tayong nandito para sa responsibilidad, hindi para sa kaligayahan? Hindi siya sumagot. Sa halip, lumapit siya sa akin at tumingin ng malalim sa aking mga mata. Pakiramdam ko, binabasa niya ang lahat ng sakit na pilit kong tinatago. Ngunit bago pa kami makapag-usap ng mas malalim, narinig namin ang sigawan mula sa loob ng bulwagan. Nagmadali kami pabalik at nakita ko ang gulo. Ang aking ama hawak ang dibdib, nakaupo sa sahig habang ang mga bisita ay nagkakagulo. Ang aking ina ay umiiyak, pilit na tinatawag ang pangalan niya. Ang lahat ng ingay, ang lahat ng kaguluhan ay tila naging isang malabong tunog sa akin. Tumakbo ako papunta sa kanya, ngunit bago ko siya maabot, naramdaman ko ang mahigpit na hawak ni Marco sa braso ko. Nang tingnan ko siya, ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon. Hindi ko alam kung bakit, ngunit ang kanyang presensya, ang kanyang hawak, ay nagdala ng kakaibang takot sa akin. Andrea, sabi niya, mabigat ang boses, may hindi ka pa alam. Sa araw na iyon, habang papalapit ang gabi, nararamdaman ko ang bigat ng bawat hakbang ko sa marmol na sahig ng mansyon. Parang ang bawat tunog ng takong ko ay isang alingawngaw ng mga tanong na hindi ko masagot. Ano nga ba ang kinahinatnan ng buhay ko? Ang pakiramdam na ito, na para bang may nakakulong sa aking dibdib, ay tila hindi nawawala simula nang ipilit sa akin ang kasal na ito. Naglakad ako papunta sa hardin, kung saan madalas akong pumupunta kapag gusto kong mag-isip. Ang mga rosas at mga jasmine na nakapalibot sa lugar ay dapat nagbibigay sa akin ng aliw, ngunit ngayon tila nagiging palamuti lang sila sa isang mundo na wala ng kulay. Sa gitna ng katahimikan, narinig ko ang mga yabag. Alam ko kung sino iyon. Siya, si Marcus, ang lalaki na ngayon ay legal na asawa ko. Ang lalaki na sinumpaan kong mamahalin sa harap ng altar, ngunit sa kaloob-looban ko, alam kong hindi ko pa kayang tuparin ang pangako na iyon. Hindi ko siya minahal, hindi ko siya pinili. Sa bawat tingin niya sa akin, ramdam ko ang bigat ng mga mata niya. Hindi ko alam kung galit, hinanakit, o
o simpleng kawalang pakialamang naroon. Pero ang isang bagay na sigurado ako, wala kaming koneksyon. Nag-iisa ka na naman, sabi niya habang dahan-dahang lumapit. Ang boses niya ay malalim, may halong lamig, ngunit hindi ko maikakaila ang karisma ng presensiya niya. Ang mga mata niya ay parang nagtatago ng mga lihim na hindi ko kayang basahin. Hindi ko alam kung siya ba ang kalaban ko o ang taong dapat kong pagkatiwalaan. Oo, sagot ko nang hindi siya tinitingnan. Iniwas ko ang tingin sa kanya, hinayaan ang sarili kong magkunwari na abala sa pagtitig sa mga bulaklak. Pero naramdaman ko ang presensya niya, palapit ng palapit hanggang sa tumigil siya sa tabi ko. Alam mo, hindi ko alam kung bakit pilit mong iniiwasan ako. Tayo'y mag-asawa na, sabi niya at may bahagyang galit sa tono. Napatingin ako sa kanya at doon ko nakita ang kakaibang ekspresyon sa mukha niya, isang halo ng lungkot at determinasyon. Tayo'y mag-asawa dahil sa pangangailangan, hindi dahil sa kagustuhan. Sagot ko, mas matalas kaysa sa inaasahan ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas ng loob ko sa mga oras na iyon. Siguro dahil pagod na akong magpanggap. Pagod na akong umasa na magiging maayos ang lahat. Ngunit sa halip na magalit, tumawa siya. Isang mapait na tawa. Tama ka, pero huwag mong kalimutan, ikaw ang pumayag. Walang pumilit sa'yo. Ikaw ang pumili ng desisyong ito para sa pamilya mo. Ang mga salita niya ay parang kutsilyong tumarak sa puso ko. Alam kong tama siya, ako ang pumayag. Ako ang nagdesisyong isakripisyo ang sarili kong kalayaan para sa kaligtasan ng pamilya ko. Ang ama ko ay halos malubog sa utang, ang negosyo namin ay nasa bingit ng pagkabagsak. Si Marcus ang naging sagot sa lahat ng problema. Pero ang kapalit, ang buhay ko, ang puso ko. Hindi ko maiwasang mapaiyak pero pilit kong pinigilan. Hindi ko siya hahayaang makakita ng kahinaan. Tumalikod ako sa kanya, naglakad papalayo. Ngunit bago pa ako makalayo ng tuluyan, hinawakan niya ang braso ko. Mahigpit. Hindi masakit pero sapat para pigilan ako. May kailangan kang malaman, sabi niya. Ang boses niya ay biglang nag-iba. Seryoso, may halong kaba. Napatingin ako sa kanya at doon ko nakita ang kakaibang liwanag sa mga mata niya. Parang may iniingatan siyang sikreto. Ano? Tanong ko, hindi sigurado kung gusto ko bang marinig ang sasabihin niya. Pero hindi niya agad sinabi. Nagbuntong hininga siya at sa unang pagkakataon, nakita kong parang may bahid ng pagsisisi sa mukha niya. Ang negosyo ng pamilya mo, ang lahat ng utang nila. Tumigil siya, parang nag-aalinlangan. Ngunit nang magsalita siya muli, ang mga salitang binitawan niya ay parang kulog na dumagundong sa pandinig ko. Hindi ako ang tumulong sa kanila, hindi ako ang nagbayad sa utang nila. Napakunot ang noo ko. Anong ibig mong sabihin? Ikaw ang dahilan kung bakit naligtas ang pamilya ko. Ikaw ang nagbigay ng pera para hindi sila malugi. Umiling siya. Ang pera ay galing sa isang taong hindi mo inaasahan. May mas malalim na dahilan kung bakit ka napilitang magpakasal sa akin. Humigpit ang hawak niya sa braso ko, parang gusto niyang tiyakin na hindi ako tatakbo. At ang taong iyon ay may kinalaman sa lahat ng nangyari. Hindi ako ang gumawa ng desisyon, kundi siya. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko. Galit, takot, pagkalito. Sino ang taong iyon? Ano ang ibig niyang sabihin? Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Sino? Sino ang sinasabi mo? Hindi siya sumagot. Sa halip, binitiwan niya ang braso ko at tumalikod. Malalim ang buntong hininga niya bago siya naglakad palayo. Naiwan akong nakatayo, parang sinuntok sa sikmura. Ang bawat salita niya ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko. Sino ang taong nasa likod ng kasal namin? Sino ang tunay na nagligtas sa pamilya ko? At ano ang kapalit nito? Pagpasok ko sa kwarto, bumungad sa akin ang isang eksenang hindi ko inaasahan. Si Marco,
Ang lalaking kinasal ko para mailigtas ang pamilya ko ay nakaupo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom, parang may pinipigil na emosyon. Sa ilalim ng ilaw ng chandelier, ang kanyang mga mata ay tila nag-aapoy, galit na galit. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi siya ang malamig at walang pakialam na lalaking kilala ko. Alam mo bang niloko mo ako? Ang bungad niya, malalim ang boses, puno ng hinanakit. Napaatras ako. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. Marco, ano ang sinasabi mo? Tanong ko, pilit na kontrolado ang panginginig ng aking boses. Tumayo siya, ang tangkad niya ay tila humaharang sa hangin na nalalanghap ko. Lumapit siya sa akin. Ang mga mata niya ay tumarak sa akin na para bang binabasa ang bawat lihim na itinatago ko. Hindi ikaw ang babaeng akala ko. Aniya, ang boses niya ay parang dagundong. Sinabi mo sa akin noong kasal na ginagawa mo ito para sa pamilya mo, pero hindi mo sinabi na may ibang dahilan ka. Napakagat ako sa labi, nag-iisip kung paano siya sumapit sa ganitong konklusyon. Hindi dapat niya alam, walang nakakaalam, wala akong sinabi kahit kanino. Marco, wala akong ibang dahilan, sagot ko, pilit na pinanindigan ang kasinungalingan. Pero ang boses ko ay tila hindi na kasing lakas ng dati. Ngunit hindi siya kumbinsido. Hinawakan niya ang aking braso, hindi masakit, ngunit sapat na mahigpit para iparamdam niyang seryoso siya. Kung ganon, bakit may hawak akong ebidensya na nag-uugnay sa iyo sa isang tao, isang lalaking tila mas mahalaga sa iyo kaysa sa akin? Biglang bumaligtad ang mundo ko, ang puso ko'y parang tumigil sa pagtibok. Pakiramdam ko'y biglang sumikip ang kwarto at ang hangin ay naging mabigat. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin. Marco, hindi ko alam ang sinasabi mo, sabi ko, pero ramdam ko ang pagkalamat ng aking boses. Tumawa siya, ngunit hindi iyon ang klase ng tawa na nagpapagaan ng damdamin. Ito'y puno ng pait, ng panlilibak. Huwag kang magpanggap, alam ko ang tungkol kay Daniel. Halos bumagsak ang mga tuhod ko sa narinig. Si Daniel. Ang lalaking minahal ko ng buong puso ko, ngunit iniwan ko para sa kasal na ito. Ang lalaking hindi ko na dapat banggitin, hindi ko na dapat alalahanin. Paano niya nalaman? Anong alam mo tungkol kay Daniel? Tanong ko, pilit na pinapalakas ang sarili. Alam ko na siya ang dahilan kung bakit hindi ka makatingin sa akin ng diretso. Siya ang dahilan kung bakit ang bawat ngiti mo ay pilit, ang bawat galaw mo ay parang may hinahanap na wala dito sa bahay na ito. At alam kong siya ang dahilan kung bakit iniwasan mo akong mahalin. Parang pinunit ang puso ko sa mga salitang binitawan niya. Hindi ko alam kung paano siya nakarating sa ganitong konklusyon, pero alam kong hindi ko siya basta mapapasinungalingan. Ang mga mata niya ay puno ng paniniguradong hindi ko kayang basagin. Marco, hindi na mahalaga si Daniel, sagot ko, kahit alam kong kasinungalingan iyon. Iniwan ko siya, pinili kita, pinili ko ang kasal na ito para sa pamilya ko. Iyon ang mahalaga. Ngunit umiling siya at ang sakit sa kanyang muka ay tila mas malalim kaysa sa inaasahan ko. Hindi mo ako pinili. Pinili mo ang responsibilidad. Pinili mo ang utang na loob. Pero kailan mo ako pipiliin bilang tao, bilang asawa mo? Hindi ko masagot ang tanong niya. Hindi ko kayang sagutin dahil alam kong hindi ko siya pinili. Hindi ko siya minahal. At sa bawat araw na lumilipas, ang distansya sa pagitan namin ay tila lumalaki, na parang dagat na hindi ko kayang tawirin. Tumalikod si Marco, naglakad palayo sa akin. Akala ko tapos na ang pag-uusap, ngunit bago niya tuluyang lisanin ang kwarto, may sinabi siyang nagpatigil sa akin. May nakita akong sulat sa drawer mo, sulat na para kay Daniel, at alam ko kung saan siya naroroon. Biglang bumagsak ang lahat. Ang lihim na itinago ko ng napakahusay ay unti-unting nalalantad. Hindi ko alam kung paano niya nakuha ang sulat na iyon. Hindi ko alam kung paano niya nalaman ang kinaroroonan ni Daniel. Pero isa lang ang sigurado, alam niya ang lahat. Marco,
Huwag mo siyang saktan. Pagmamakaawa ko, ang boses ko'y halos hindi marinig. Ngumiti siya, ngunit hindi iyon ang ngiti na nagpapagaan ng loob. Hindi ko siya sasaktan, Ana, pero sisiguraduhin kong hindi mo na siya muling makikita. At sa paglabas niya ng kwarto, alam kong may mangyayaring hindi ko kontrolado. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi ko pa rin magawang mapalagay ang puso ko. Parang tali ang suot kong singsing sa aking daliri. Mabigat, mahigpit, at tila hindi ko maalis. Nasa harap kami ng hapagkainan, magkasalo sa hapunan. Si Leon, ang lalaking pinakasalan ko, ay tahimik na nakatitig sa akin habang dahan-dahan niyang inuubos ang pagkain sa kanyang plato. May kailangan ka bang sabihin? Tanong niya matapos ang ilang minutong katahimikan. Napatingin ako sa kanya, ngunit saglit lang. Hindi ko kayang titigan ang kanyang mga mata ng matagal. Para bang kaya niyang basahin ang lahat ng nararamdaman ko, ang lahat ng iniisip ko, at hindi ko kayang makita ang reaksyon niya kung sakaling malaman niya ang totoo. Kaya umiling na lang ako at ngumiti ng pilit. Masarap ang luto mo, sabi ko, pilit na binabali ang tensyon. Ngumiti siya, ngunit alam kong hindi siya kumbinsido. Salamat, sagot niya bago tumayo mula sa upuan. Kinuha niya ang kanyang pinggan at nilapag ito sa lababo. Sabihin mo kung may problema, okay? Alam kong mahirap ito para sa'yo. Hindi kita minamadali. Narinig ko ang bigat ng bawat salitang binitiwan niya at pakiramdam ko'y isa yung kutsilyong tumatarak sa puso ko. Mabait si Leon. Masyado siyang mabait. Alam kong mali na magdala ng ganitong klasing pagkukunwari sa buhay niya. Pero wala akong ibang pagpipilian. Ang pamilya ko ang inuuna ko at siya ang naging sakripisyo ko para sa kanila. Habang nililigpit niya ang hapag, ako na may tahimik na naglakad papunta sa kwarto. Bawat hakbang ko'y umuugong sa loob ng bahay. Ang bawat tunog ng aking mga paa sa sahig ay parang mga martilyong bumabagsak sa konsensya ko. Pagdating ko sa kwarto, isinara ko ang pinto at napaupo sa gilid ng kama. Kinuha ko ang cellphone ko mula sa bulsa at tiningnan ang mga mensahe mula sa pamilya ko. Salamat anak, naayos na ang utang natin, mahal ka namin. Binasa ko ulit ang mensahe ng nanay ko, paulit-ulit hanggang sa halos kabisado ko na ang bawat letra. Ginawa ko ito para sa kanila, para hindi kami mawalan ng tahanan. Pero bakit ganito ang pakiramdam ko? Bakit parang ako ang nawala? May kumatok sa pinto. Napabalikwas ako at halos mabitawan ang cellphone ko. Sandali lang, sagot ko habang mabilis na itinatago ang cellphone sa ilalim ng unan. Nang buksan ko ang pinto, naroon si Leon, nakatayo sa may pintuan. Bitbit niya ang isang baso ng tubig. Baka nauuhaw ka, sabi niya habang iniaabot ito sa akin. Tinanggap ko ang baso at tumango. Salamat, mahinang tugon ko. Ngumiti siya, ngunit hindi siya umalis. Nanatili siya sa may pintuan, para bang may gusto pa siyang sabihin. Alam kong hindi tayo nag-umpisa sa tamang paraan, simula niya. Pero gusto kong malaman mo na handa akong hintayin ka. Handa akong intindihin ka. At higit sa lahat, gusto kong malaman mo na, Leon, tama na, putol ko sa kanya. Hindi ko kayang marinig ang susunod niyang sasabihin. Hindi ko kayang marinig ang mga salitang maaaring magpabigat palalo sa sitwasyon ko. Pagod lang ako, matutulog na ako. Napatigil siya. Tinitigan niya ako ng ilang segundo bago tumango. Sige, magpahinga ka, sabi niya bago siya tuluyang lumabas ng kwarto. Isinara ko ang pinto at napasandal dito. Ramdam ko ang bigat ng dibdib ko, para bang hindi ko na kayang huminga. Ilang minuto akong nanatiling nakaupo sa sahig, pinipilit kontrolin ang emosyon ko. Ngunit hindi ko na napigilan. Tumulo ang mga luha ko, tahimik ngunit tuloy-tuloy. Nang gabing iyon, hindi ako agad nakatulog. Tumitig lang ako sa kisame, iniisip ang lahat ng nangyari, ang lahat ng desisyon ko. Iniisip ko kung paano ko nagawang ipagpalit ang sarili kong kalayaan para sa kapakanan ng pamilya ko. Iniisip ko kung paano ko nagawang lokohin si Leon,
Isang taong walang ibang ginawa kundi ang maging mabuti sa akin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, alam kong may isang bagay na hindi ko maikakaila. May lihim akong itinatago, isang lihim na hindi ko pa kayang sabihin kahit kanino. Hindi kay Leon, hindi sa pamilya ko, hindi kahit sa sarili ko. At habang iniisip ko ang lahat ng ito, biglang may narinig akong ingay mula sa labas ng bahay. Tumayo ako mula sa kama at dahan-dahang lumapit sa bintana. Sa labas may isang anino akong nakita. Isang lalaking nakatayo sa dilim, nakatingin sa bahay namin. Hindi ko maaninag ang mukha niya, ngunit sigurado akong hindi siya si Leon. Sino siya? At bakit parang kilala niya ako? Pagod na pagod ako. Parang lahat ng ikinilos ko nitong mga nakaraang linggo ay itinali ang sarili ko sa isang sitwasyong hindi ko ginusto. Pero sa araw na ito, wala na akong magawa kundi tanggapin ang bagong kabanata ng buhay ko, ang pagiging asawa ni Sebastian. Sa bawat hakbang ko papunta sa altar, nararamdaman ko ang bigat ng bawat hakbang, ang bigat ng sapatos ko, ang bigat ng damit ko, at higit sa lahat, ang bigat ng desisyon ko. Nakatitig si Sebastian sa akin habang papalapit ako. Kahit ano pa ang nararamdaman ko, hindi ko maikakailang gwapo siya. Matangkad, maayos ang tindig, at may kakaibang presensya na parang laging nangingibabaw. Ngunit sa likod ng mga mata niya, may ibang bagay akong nakikita. Isang malamig na kawalan. Hindi ko alam kung galit ba iyon, kawalang interes, o simpleng pag-aalala. Pero hindi ko na hinarap ang tanong na iyon. Sa puntong ito, wala na akong karapatang magtanong. Sa harapan ng altar, hinawakan niya ang kamay ko. Malamig ang mga palad niya na parang salamin ng relasyon namin. Walang init, walang pagmamahal, naririnig ko ang boses ng pari, pero ang mga salita ay tila lumalampas lang sa akin. Ang tanging naririnig ko ay ang kabog ng dibdib ko, ang paghinga ko na tila palaging kulang, at ang bulong ng konsensya ko na paulit-ulit na nagtatanong, paano mo nagawang isakripisyo ang sarili mo? Nang dumating ang bahagi ng seremonya kung saan kailangan naming magpalitan ng sumpa, nagsalita si Sebastian. Malalim ang boses niya, matatag. Sa hirap at ginhawa, sabi niya, ngunit sa kabila ng mga salitang iyon, hindi ko maramdaman ang sinseridad. Para bang isinasaulo lang niya ang script. Nang ako na ang magsalita, halos hindi ko makuha ang mga salita. Nanginginig ang boses ko, pero sa huli, nairaos ko rin. Sa hirap at ginhawa, sabi ko, kahit ang hirap na iyon ay nagsisimula na sa mismong araw na ito. Pagkatapos ng seremonya, bumaha ang pagbati mula sa mga bisita. Ang mga magulang ko, bagamat halatang may lungkot sa mga mata nila, ay nagpasalamat kay Sebastian. Para bang nagpapasalamat sila sa ginawa niyang pagligtas sa amin mula sa pagkakautang, sa pagbibigay ng bagong simula para sa pamilya namin. Pero ako, ano ang bagong simula para sa akin? Isang simula ng kawalan, ng pagiging alipin ng isang kasunduang wala akong choice kundi tanggapin. Habang nasa reception, pinilit kong ngumiti. Ang mga bisita ay masayang nag-uusap, kumakain at sumasayaw. Pero ako, nararamdaman ko ang pagkalunod sa bawat sandali. Si Sebastian na nasa tabi ko ay tahimik lang. Paminsan-minsan, magpapakita siya ng ngiti para sa mga bisita. Ngunit sa tuwing magtatama ang mga mata namin, ang lamig na iyon ay muling bumabalot sa akin. Nang matapos ang reception, dinala kami sa isang hotel kung saan kami magpapalipas ng unang gabi bilang mag-asawa. Habang nasa elevator kami, wala ni isang salitang lumabas sa aming dalawa. Tanging tunog ng makina ang naririnig, parang sinasalamin ng tensyon sa pagitan namin. Nang makarating kami sa kwarto, agad akong naupo sa gilid ng kama. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Tila bumagsak ang realidad sa akin ng tuluyan. Kasal na kami, magkasama kami, at wala nang balikan. Si Sebastian naman ay tumayo sa harap ng bintana, nakatingin sa labas. Ang katahimikan sa kwarto ay parang mabigat na ulap na bumabalot sa amin.
Sa wakas, siya ang unang nagsalita. "Wala akong inaasahan sa'yo," sabi niya. Malamig ang boses. "Ginawa ko ito para sa pamilya mo, hindi para sa sarili ko. Kaya huwag kang mag-alala, hindi kita pipilitin sa kahit ano." Nagulat ako. Hindi ko inaasahan ang mga salitang iyon mula sa kanya. Sa ilang sandali, naramdaman ko ang kaunting ginhawa, pero kasabay nito ay dumating ang isang tanong sa isip ko. Kung wala siyang inaasahan sa akin, ano ang inaasahan niya sa kasal na ito? Tumayo ako at lumapit sa kanya. "Kung ganoon," sabi ko, "bakit mo ito ginawa? Ano ang dahilan mo?" Hindi siya sumagot agad. Tila nag-isip siya, at nang humarap siya sa akin, ang mga mata niya ay puno ng bagay na hindi ko maipaliwanag. Galit ba iyon? Lungkot? Sakit? "Hindi lahat ng ginagawa ko ay para sa akin," sagot niya. "Minsan, may mga bagay na kailangang gawin dahil sa mga pangako na hindi mo kayang baliin." Bago ko pa man maisip ang sagot ko, bumukas ang pintuan. Isang lalaki ang pumasok, nakasuot ng itim na suit at may malalim na ekspresyon sa mukha. Agad na tumayo si Sebastian, tila nagulat. "Anong ginagawa mo dito?" tanong niya. Ang boses niya ay may halong galit at takot. Ang lalaki ay ngumiti, ngunit ang ngiti niya ay malamig, puno ng pananakot. "Mukhang masaya ang bagong kasal," sabi niya, ngunit ang tono niya ay tila nanunuya. "Pero huwag kang mag-alala, Sebastian. Hindi ako pumunta rito para sirain ang gabi ninyo. Nandito lang ako para ipaalala sa iyo ang utang na hindi mo pa nababayaran." Napako ako sa kinatatayuan ko. Ang mga salitang utang ay paulit-ulit na tumunog sa isip ko. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang lalaking ito? At bakit tila may mas malalim na dahilan kung bakit nagpakasal si Sebastian sa akin? Nang muling magsalita ang lalaki, ang mga susunod niyang salita ang tuluyang bumaliktad sa mundo ko. "Hindi mo siya mapoprotektahan sa lahat ng oras, Sebastian. At kapag dumating ang araw na iyon, aalamin niya ang totoo, kung sino ka talaga." Halos hindi ako makahinga. Sino si Sebastian? Ano ang tinatago niya? Ang gabi ay tila isang malalim na hukay na nilamon ang lahat ng liwanag. Nakatayo ako sa harap ng malaking bintana ng aming silid, ang mga mata nakapako sa madilim na himpapawid. Sa likuran ko, naririnig ko ang tunog ng kanyang hininga. Malalim, mabigat, at tila puno ng mga bagay na hindi niya sinasabi. Si Elias, ang lalaking pinakasalan ko, ang lalaking hindi ko kailanman minahal. Sinubukan kong magpanggap na sanay na ako sa presensya niya. Ngunit bawat galaw niya, bawat tunog ng kanyang tinig, ramdam ko ang bigat ng kanyang mundo na tila kumakapit sa akin. Hindi ko alam kung mas mabuti bang magtanong o magpanggap na wala akong nararamdaman. Ang totoo, ang katahimikan namin sa loob ng silid na iyon ay mas malakas pa kaysa sa anumang sigawan. "May kailangan ka ba?" tanong niya. Basag ang katahimikan. Napalingon ako sa kanya, ang mga mata niya nakatuon sa akin. Ang tanong niya ay simpleng tanong lamang. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay may halong pag-aalala. Hindi ko alam kung totoo ba iyon o kasinungalingan lang. "Wala," sagot ko, halos bulong na lamang. Iniwas ko ang tingin ko sa kanya at ibinalik sa bintana. Sa totoo lang, may napakarami akong gustong itanong. Bakit siya pumayag sa kasal na ito? Ano ang pakiramdam niya tungkol sa akin? May mga gabi bang nararamdaman niya ang parehong kawalan na nararamdaman ko? Ngunit ang lahat ng iyon ay nanatiling nakakulong sa loob ko. Ang malamig na hangin mula sa bintana ay dumampi sa aking balat, ngunit hindi iyon sapat para patahanin ang init ng tensyon na bumabalot sa pagitan naming dalawa. Lumapit siya sa akin, ang bawat hakbang niya ay parang tunog ng mga oras na unti-unting nauubos. Nang tumabi siya sa akin, naramdaman ko ang init ng katawan niya, isang malapit na hindi ko alam kung tatanggapin ko o tatanggihan. "Alam kong hindi mo ito ginusto,"
Sabi niya, mababa ang boses at puno ng bigat. Ang lahat ng nangyari, ang kasal na ito, ang pagsama mo sa akin, hindi mo pinili. Alam ko iyon. Hindi ko alam kung paano siya sasagutin. Tama siya. Hindi ko ito ginusto. Ang kasal na ito ay isang sakripisyong kailangang gawin para mailigtas ang pamilya ko sa pagkakalubog sa utang. Ngunit ang tono ng kanyang boses ay may halong sakit na tila siya rin ay isang biktima ng sitwasyong ito. Pareho tayong biktima, sabi ko sa wakas, ang tinig ko nanginginig. Hindi ko alam kung tama ba ang sinabi ko, ngunit iyon ang naramdaman ko. Pareho kaming nakakulong sa isang mundong napili para sa amin ng iba. Tumahimik siya. Ang malamig na hangin ay tila mas lumamig, ang katahimikan ay mas bumigat. Ngunit sa kabila ng lahat, naramdaman ko ang isang bagay sa loob ng dibdib ko. Isang bagay na matagal ko nang pinipigilan. Galit? Lungkot? O baka isang kakaibang sakit na hindi ko palubos na maipaliwanag. Kung ganoon, sabi niya, halos bulong. Bakit hindi natin subukan? Napalingon ako sa kanya, ang mga mata ko nagtatanong. Subukan ng ano? Tanong ko, ang boses ko puno ng pagdududa. Subukan nating maging masaya, sagot niya, diretso at walang pag-aalinlangan. Ang mga mata niya ay nakatingin sa akin, puno ng determinasyon. Hindi natin ito ginusto, iyon ang totoo, pero narito na tayo. Bakit hindi natin subukang gawing tama ang maling sitwasyong ito? Ang mga salitang iyon ay tumama sa akin, tulad ng isang kidlat sa madilim na langit. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin iyon, samantalang ako ay patuloy na nilalamon ng aking sariling pighati. Ngunit ang kanyang mga salita ay may halong pag-asa, isang pag-asang matagal ko nang hindi nararamdaman. Bakit? Tanong ko, ang boses ko puno ng pagdududa. Bakit mo gustong subukan? Hindi mo rin naman ako mahal? Ngumiti siya, ngunit ang nangiti niya ay puno ng lungkot. Hindi ko alam, sagot niya, ang boses niya mababa ngunit matatag. Pero alam ko na kaya kitang respetuhin at marahil doon magsisimula ang lahat. Ang mga salitang iyon ay nag-iwan ng marka sa akin. Hindi ko alam kung paano sasagutin ang kanyang mga salitang puno ng tapang at pag-asa. Ngunit bago ko pa maiproseso ang lahat, tumalikod siya at naglakad palayo. Sa bawat hakbang niya, naramdaman ko ang bigat ng mundo ko na tila gumagaan. Ngunit sa parehong oras, mas lalo akong nalilito. Naiwan akong mag-isa sa harap ng bintana. Ang malamig na hangin patuloy na dumadampi sa akin. Ang mga mata ko nakatingin sa madilim na langit, ngunit ang isip ko ay puno ng tanong. Posible ba ang sinasabi niya? Posible bang gawing tama ang maling sitwasyong ito? At bago ko pa mahanap ang sagot sa tanong na iyon, isang tunog ang bumasag sa katahimikan. Isang tunog na hindi ko inaasahan. Mula sa labas, may narinig akong tila tunog ng sasakyang huminto sa harap ng bahay. Ang mga ilaw mula sa sasakyan ay sumilay sa madilim na silid at ang puso ko ay tumigil sa kaba. Mabilis akong lumapit sa bintana. Ang mga mata ko nagmamadaling hanapin ang pinanggalingan ng tunog. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita ko ang isang lalaki, isang pamilyar na mukha na hindi ko inaasahan na makikita ko muli. Ang kuya ko. Ang kuya kong matagal nang nawala.